Unang Mga Hari, Kapitulo 18. Si Elias at ang mga propeta ni Baal. Pagkalipas ng ilang panahon, ng 3 taon na nang tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, "Pumunta ka na kay Ahab. Malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito." At nagpunta nga si Elias kay Ahab. Napakatindi noon ang tagutom sa Samaria. Kaya ipinatawag ni Ahab si Obadias na tagapangasiwa ng palasyo. Si Obadias ay may takot kay Yahweh. Nang kasalukuyang ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, nailigtas ni Obadias ang 100 sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa isang yungib. Tigli 50 ang bawat pangkat at binigyan niya ng pagkain at tubig. Sinabi ni Ahab kay Obadias, "Tayo na, galugarin natin ang buong lupain at tingnan ang bawat ilog at libis. Baka makakita tayo roon ng sapat na damo upang huwag mamatay sa gutom ang ating mga kabayo, mola at baka." Naghiwalay sila sa paghahanap ng pagkain sa buong kaharian. Si Ahab sa isang panig at si Obadias naman sa kabila. Sa paglalakbay ni Obadias, nakasalubong niya si Elias. Nakilala niya ang propeta kaya't nagpatira pa siya at sinabi, "Kayo nga ba iyan, mahal na propetang Elias?" "Ako nga," sagot naman nito. "Pumunta ka sa iyong Panginoong si Ahab at sabihin mong narito ako." Ganito naman ang sagot ni Obadias, "Ano pong kasalanan ang nagawa ko sa inyo at gusto ninyo akong mapatay ni Ahab? Saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos. Hinahanap kayo ni Haring Ahab sa bawat bansa sa daigdig. At kapag may nagsabing wala kayo roon, ayaw niyang maniwala hanggat hindi sila nanunumpa na kayo'y talagang hindi nila nakita. At ngayon pinapupuntan niyo ako sa kanya para sabihing narito kayo? Ano ngayon ang mangyayari? Sa sandaling ako'y umalis upang sabihin kay Ahab na narito kayo, ay dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na hindi ko alam. At kapag hindi nila kayo nakita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh mula pa sa pagkabata. Hindi po ba ninyo nababalitaan na may 100 propeta ni Yahweh ang aking iniligtas noong sila'y gustong patayin ni Jezebel? Itinago ko sila sa isang yungib, tigli 50 bawat pangkat, at dinalhan ko sila roon ng pagkain at tubig. At ngayon, pinapupunta niyo ako kay Ahab upang sabihing narito kayo? Tiyak na papatayin niya ako." Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, "Saksi si Yahweh, ang buhay na makapangyarihan sa lahat. Haharap ako kay Ahab sa araw na ito." Hinanap nga ni Obadias si Ahab at sinabi ang lahat ng pinasasabi ni Elias. At lumakad si Ahab upang salubungin ang propeta. Nang makita ni Ahab si Elias, ay sinabi nito, "Ikaw nga ba yan ang nanggugulo sa Israel?" "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama, sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran ninyo'y mga imahen ni Baal. Ngayoy tipunin ninyo ang buong Israel at ang 415 propeta ni Baal at 400 na propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel, at magtutuos kami sa bundok ng Carmel." Sagot ni Elias. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel
at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyong ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal. At pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ang siyang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw niya. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian na'y hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, "Lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya, o kaya'y nasa palikuran, o baka na may pinuntahan lang. Baka natutulog kaya kailangang gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan at nagungulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot. Nagsalita si Elias sa buong bayan, "Lumapit kayo sa akin." At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaliguran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Ganon nga ang ginawa nila. "Buhusan pa ninyo," sabi ni Elias. At binuhusan nila. Isa pang buhos, utos ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. "Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob." Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog. Ang kahoy at ang mga bato
at tupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, "Si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos!" Inuutos ni Elias, "Hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal, huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila." Hinuli nga sila ng mga mamamayan at dinala ni Elias sa batis ng Kison at pinagpapatay doon. Sinabi ni Elias kay Ahab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan." Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Umakyat ka at tanawin mo ang dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "7 beses mo pang gawin ang sinasabi ko," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. "May nakikita po akong ulap kasing laki ng palad na tumataas mula sa dagat." "Magmadali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel.